Ayan, nandito na tayo sa kanilang website, no? Ito yon sa POAE website po ito. Ito po yung POAE Jobs Abroad website, ang pinuntahan ko. And then, tinype ko lang yung, ginawa ko lang is, clinic ko ang agencies, tapos hinanap ko ang job lane. At ito nga, may 38 jobs po sila ngayon na hiring. And then, ito nga, makikita nyo, una is ito. And then, yun nga, na-feature ko na to last time. Pa Canada to. Ang 5 lang ang hinahanap nila. And itong building painter, nakita ko yan, sa DMW, ang hinahanap nila is 40 people. Ayan o. Painter po, building painter po yan. Ayan o. 40 po ang hinahanap nila. So, kung sino po ang mga painter dyan, may job description naman dito. Tingnan lang natin to. Ayan, view natin yan. Ayan. Eto, 8 pa lang po ang nag-apply ha. And then, yung nahanap nila is 40. I don't know, baka meron na din nag-apply sa kanilang Facebook page. But ito nga, dito sa POAE Jobs Abroad website, may 8 nag-apply pa lang. And then, 40 ang hinahanap nila. And ito nga ang qualifications nila. Experience daw sa painting residential, industrial, and commercial establishments. And then, ito nga, can confidently speak and understand English as primary mode of communication. Open for male applicants. Not older than 45. So, may specific dito na age limit. Basahin nyo na lang din kung kayo naman ay pasok, applyan nyo na. And then, ito yung information nila. Pwede kayo mag-walk-in sa kanilang opisina. At ito nga, may contact number dito, mga pangalan nila. Wala din silang kinukolektang mga tawag dito, mga fees. So, ito yun, no? Balik tayo para makita natin uli yung mga hiring. Marami pa, no? Yan, oh. Itong drought person, 10 hinahanap nila dito. Makikita nyo dito sa sa DMW kung ilan yung mga kailangan din. So, ang ginawa ko lang din dito is tinype ko yung agency na job lane, and yun nga, lumabas ang mga nila, hiring. And then, ito nga, may mga numbers of people ang hinahanap nila dito. Ito, farm workers, 10. Ito, yan. Yan. So, and then, punta na tayo sa kanilang, tawag dito, Facebook page. So, ito yun. So, Facebook page nila is, ito, yun. So, ayan, no? Paalala nila, no? Notice to the public. This is to inform that the public that our company, Joblane International Manpower Services, does not collect, wala daw silang kinukolekta mga monetary payments through electronics wallet, gaya ng mga GCash, GoTime, Western Union yata to, na kulang lang ng N. So, ay wala din silang mga trainings or seminars na ino-offer. So, ang mga interested applicants can only send their documents through our official email addresses. So, ito yung email addresses nila. So, itong canrecruitment@joblaneinternational.net. So, ito yung kung ikaw ay interested to apply sa mga trabaho na pa-Canada. Yan, Canrecruitment. Yan, ito yun. And then, kung New Zealand naman yung nakita mong job na gusto mong applyan, ito, dito ka mag-email sa nzrecruitment@joblaneinternational.net. Itong so sa Australia to recruitment@joblaneinternational.net. So, dapat tama yung mga tawag dito, email addresses para ma-send ang inyong applications. So, ito yun ha. Ito yun. Ito yung kanilang official na Facebook page. Pwede nyo silang i-follow para updated kayo sa kanilang mga job posting. Kasi nga, nagpo-post sila dito kahit ito nga, sa lang to siya, local job lang to, sa Pilipinas lang to, data encoder. So, ayan. Yan. May mga din sila pinopost dito. So, ayan, no? Ayan. Dito, Yan. Nakita natin yan sa yung seafood plant laborer. Yan. Marami, Marami, 215 person requires pala dito, Required daw. Sa Newfoundland, Canada, ayan. Seasonal employment lang pala to. So, hindi siya full, hindi siya, Seasonal ang hinahanap dito. Seasonal lang kayo. 4 to 6 months. Ayan. So, ayun. May dito, nakalagay na mga tawag dito.
qualifications, basahin nyo, pwede babae or lalaki as long as 45 years old kayo, pasok kayo dyan. At ito na nga, yan o, may mga paanap pa sila. Mag-ingat sa scammer. Ang job lane daw ay hindi naningil ng pera sa mga slots, reservation, trainings, or seminar. Matutong magbasa at umunawa. Ayan. So, dapat magbasa-basa agad. Magbasa din para hindi kayo ma-scam, no? Lalo na kung may mga magpapakilala sa inyo na mga taga-agency daw sila. So, ito yun, ito ay mga, ready na sila for New Zealand, mga finishing carpenters. Ayan. Ready na sila. So, ito naman ay sa painters sila, sa New Zealand din. So, puntahan nyo lang ang Joblane na Facebook page nga para kayo ay updated sa kanilang mga hiring kasi nagpo-post sila sa mga hiring nila, no? Nakita nyo naman doon na unan lang may sa Canada, may New Zealand. So kung kayo naman ay interested mag-apply sa mga jobs nila, no? So yun lang. And yun nga, ingat-ingat sa mga pag-a-apply nyo online. Huwag sunggaban agad-agad yung mga nagpapakilalang mga ganito nga sila. Lalo na pag may mga involved na mga pera, no? Kasi nga, marami ding mga scam na talaga sa online. So, ito nga, may mga ganito pa sila. Sino ang isang illegal recruiter? Ang illegal recruiter ay walang kinikilala, pero maaari natin siyang kilalanin. So, agad na naningil ng placement fee o anumang kaukulang bayad, pero hindi nagbibigay ng official receipt. Nangangako ng madali ang pag-alis patungo sa ibang bansa. Nagre-require agad ng medical examination o training kahit wala pang malinaw na employer or kontrata. Nakikipagtransaksyon sa mga aplikante sa mga publikong lugar tulad ng restaurant, mall, etc. at hindi sa opisina na lisensyadong ahensya. Nagre-recruit sa bahay-bahay ng mga aplikante papuntang abroad. Hindi nagbibigay ng sapat na impormasyon tungkol sa ina-applyang trabaho. Nagsasabi na may kausap na direct employer sa abroad at ang aplikante ay hindi na kailangan dumaan sa POAE. So, hindi po to, kahit kayo ay nakakita ng direct employer, hindi po rin talaga siya pwede. Kasi, mahaharang kayo niyan sa, tawag dito, airport. Kasi hanapan kayo ng immigration officer sa inyong tinatawag nitong OEC. So, ano yan? Makukuha nyo yan yung OEC, kung kayo ay registered din sa tinatawag nating OWA, ganyan. So, hindi talaga kayo makakadaan sa immigration officer kung wala kayong tamang mga papeles. So, hindi to So, dito naman nangangako ng mabilis na papaalis ang aplikante ngunit gamit ay tourist or visit visa. And then, walang maipakitang employment contract or working visa. So, yun nga. Nagpapakilala na taga-agency ngunit hindi makapagpakita ng ID. So, meron din mga napapakilalang agency tapos may mga ID pero peke na ID. So, kaya ingat-ingat. Nagpapakilala na konektado sa isang travel agency or training center. Naghihikayat sa mga aplikante na mangalap ng iba pang aplikante upang mapabilis ang pagpapaalis. Hindi nagbibigay o umiiwas na magbigay ng sapat na impormasyon tungkol sa kanyang sarili tulad ng buong pangalan, address, etc. Nangangako ng mga dokumento ng aplikante ay ipapasok sa government to government hiring ng POA para may process, especially applicants for Korea. Nakapagpapaalis ng isa o higit pang manggagawa na gamit ay tourist or visit visa. At sa ganitong paraan niya hihikayatin para mabiktima. Maaari ninyong tingnan kung lehitimong lisensyadong agency sa iyan. So, alam na natin ang itong DMW. So, mga nandoon ay mga, may makikita kayo mga approved jobs, and then mga licensed na mga agency, and then yung mga agencies na mga canceled na ang kanilang mga tawag dito, lisensya. Na-feature ko na yan. Nakikita ko na kung paano i-check ang agency kung legit ba. So, i-recall nyo na lang kung paano. So, ito yun, no? Yan po. Ang information nila nandito. So, ito yung address nila. Pwede kayong mag-walk-in. Sinabi din nila na, yun nga, pwedeng mag-walk-in. So, ito yung, and yan. Ito yung address nila. And then, telephone number nila. So, puntahan nyo na lang din or i-follow sila kung kayo talaga ay interested mag-abroad. Mag-apply ng mga trabaho pa abroad kasi nga sila active itong Joblane International Manpower dito. Nagpo-post sila sa kanilang mga job hiring